Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Batas na nagpapaliban sa BSKE ngayong 2025, nilagdaan na ni PBBM. 27 anyos na mangingisda patay matapos tamaan ng leptospirosis sa Agoo, La Union. Lalaki arestado sa bypass operation sa Dagupan City. Halos 50,000 pesos na halaga ng shabu kumpiskado. At 16 na alagang kalabaw sa Cagayan nagpabilisan sa pagtakbo sa Nuang Carrera. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, nilagdaan na ni PBBM ang batas na nagpapaliban sa BSKE ngayong 2025. Pero itutuloy pa rin umano ng COMELEC ang mga nakalatag na aktibidad para sa BSKE 2025 bilang paghahanda sakaling may maghain ng petisyon sa Korte Suprema. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, ngayong pirmado na ng Pangulo ang batas na magpapaliban sa BSKE 2025, muling magdaraos ang COMELEC ng voter registration na magsisimula sa ikatlong linggo ng Oktubre hanggang sa Hulyo 2026. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ngayong 2025 upang bigyang daan ang kauna-unahang eleksyon para sa Parlamento ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Nakasaad sa Republic Act 12232 na mula sa December 1, 2025, ililipat sa unang Lunes ng November 2026 ang BSKE. Idaraos na rin ang regular na BSKE kada 4 na taon. Nakasaad din sa batas ang pagpapalawig ng termino ng mga elected barangay at SK official mula 3 taon magiging 4 na taon na. Pero sa kabila ng paglagda ng Pangulo sa batas, itutuloy pa rin ng COMELEC ang mga nakalatag na aktibidad para sa BSKE 2025 bilang paghahanda sakaling may maghain ng petisyon sa Korte Suprema. Tuloy-tuloy lang yung preparasyon ng Commission on Elections kasi nga may expectation yung ating mahal na chairman na baka questionin yung naturang batas sa Supreme Court. Kabilang sa pinaghahandaan ng COMELEC Central Office ang procurement sa mga gagamitin sa BSKE sa November 2025. Pinaghahandaan naman ng Regional at Provincial Offices Election Registration Board hearing para i-approve o i-disapprove ang application for voter registration. Sa Mangaldan, Pangasinan, umabot sa mahigit 2,000 ang bilang ng mga nagparehistro noong August 1 hanggang August 10. Matapos ang voter registration, ay mananatili sa COMELEC office ang election officer ng bayan sakaling may katanungan o transaksyon ang mga botante. Umani naman ng samut-saring reaksyon ang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Dapat hindi na dapat. Kasi para po yung mga namumuno na hindi na natin na wala namang nagagawa, dapat mapalitan na. Para din, kasi yung dating namin lahat naman ginagawa Yung dating kapitan namin, gusto namin, siya pa rin. Chris, ayon sa COMELEC, mas mainam na raw na sundan pa rin nila ang kanilang calendar of activities, lalo pat mataas ang tsansa na may kumwestiyon sa legality at constitutionality ng pinirmahang batas. Samantala, Chris, magiging epektibo lamang ito makaraan ang 15 days na pagkalathala nito sa mga pahayagan. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Patay ang 27 anyos na mangingisda matapos tamaan ng leptospirosis sa Agoo, La Union. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban. Pananakit ng katawan, hirap sa pag-ihi, mataas na lagnat at pananakit ng likod. Ito ang naranasan ng 27 anyos na si Mark Edison Doctolero na isang mangingisda sa barangay San Nicolas West, Agoo, La Union. 2 araw siyang na-confine sa ospital bago bawian ng buhay. Sa death certificate, lumalabas na leptospirosis ang ikinamatay ng biktima. Kwento ng kaanak, may sugat sa paa si Edison.
Hindi niya naiwasang lumusong sa baha dahil nalubog sa baha ang kanilang bahay at bakuran noong kasagsagan ng mga nagdaang bagyo na Krising, Dante at Emong. Baha talaga, maski anong daanan mo, puro baha. Kahit magbota wala. Oo, wala din. Oh. Maski nakabuta ka man, wala. Kasi malalim ang tubig. Sa Ilocos Norte, 4 na ang nasawi sa leptospirosis base sa datos ng Provincial Health Office. Pawang mga magsasaka mga biktima na tubong San Nicolas, Vintar at Nueva Era. Sa datos ng PHO, 33 na italang kaso sa probinsya simula January 1 hanggang unang linggo ng Agosto. Usually, medyo late na silang nagpapagamot. So, medyo malala na yung sitwasyon. Sa monitoring ng Center for Health Development o CHD Region 1, umakyat na sa kabuang 164 ang leptospirosis cases sa Region 1 simula January 1 hanggang August 2, 2025. Mas mataas ito ng halos 135% kumpara sa 70 cases sa parehong panahon noong 2024. Umakyat na rin sa 21 ang namatay sa buong rehiyon dahil sa leptospirosis. Nagpalabas na po tayo ng direktiba sa lahat po ng ating mga DOH hospital na magtalaga po ng fast lane para po sa leptospirosis. Dito po didiretso yung mga kababayan natin na meron pong sintomas ng leptospirosis para mas madali at mas mabilis po silang mabigyan ng medical attention. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang sawa nahuli ng isang residente sa Santa Barbara, Pangasinan. May ulat, CJ Torida. Isang juvenile reticulated python o sawa ang nahuli ni Romer, di tunay na pangalan, sa gilid ng kalsada na malapit sa puno ng kawayan sa isang barangay sa Santa Barbara, Pangasinan noong Lunes. Iniuwi niya ang sawa at pansamantalang inilagay sa mineral water container. Noong Miyerkules, ibinigay niya ang sawa sa isang kaibigan dahil ito raw ang may kakayahan na mag-alaga ng sawa. Sabi nga may mga nagsabi na pakawalan ko na lang daw, baka mas delikado naman yung buhay niya nung ahas. Kaya lang hindi ko kasi na maasikasong dalhin sa DNR para sila na lang ang bahala kung anong mas magandang gawin. Ayon sa pamunuan ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Santa Barbara, Pangasinan, karaniwang lumalabas ang mga ahas tuwing may pagbaha sa lugar. Kaya hinihikayat ng miyembro ang publiko na ipagbigay alam agad sa kanilang tanggapan kung may namataan o nahuling ahas o sawa sa kanilang lugar. May batas at kaukulang parusa sa sinumang manakit o pumatay ng isang wildlife na nakapaloob sa The Wildlife Resources Conservation and Protection Act o Republic Act No. 9147. Ito yung pwede silang makulong. Imprisonment of a minimum of 6 years to 1 day to 12 years or fine of 100,000 to 1 million. Posible naman daw mag-alaga ng mga exotic na hayop ngunit dadaan ito sa masusing evaluation. Kailangan daw na may kakayahan at sapat na kaalaman ang sinumang gustong mag-alaga bago sa bigyan ng permit ng autoridad. Hinihikayat ng miyembro ang nag-aalaga sa nahuling sawa na dalhin sa kanilang tanggapan para sa nararapat na disposisyon. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Mga residente ng Barangay Lucaw sa Dagupan City tulong-tulong sa River Creek Clean-up Drive. Silipin sa report. Bakas sa creek na ito sa Barangay Lucaw, Dagupan City ang basurang naaanod noong kasagsagan ng mga nagdaang bagyo. Ngayong maayos at hindi na delikadong lumusong sa creek, nagsagawa ang mga opisyal at residente ng River Creek Clean-up Drive na bahagi ng Ilog Ko, Irog Ko na programa ng lokal na pamahalaan. Pinagtulungang alisin ang mga tumubong damo sa drainage. Ang ginawa namin, talagang lahat ng mga damo na nasa gitna, tinatanggal. Kasi during the floods, nakita namin na talagang naghamper yung damo doon sa pagdaloy ng tubig. Ayon sa ilang residente, sana raw lahat ng barangay ay regular na magsagawa ng clean-up drive. Para din sa mga isda, alikasan, para para makita rin ng ibang tao, linisan nila rin ang kapaligiran nila. Isang beses sa isang linggo kung magsagawa ng paglilinis sa De Venecia Creek na bahagi ng Barangay Lucaw. Para sa barangay, kailangang matiyak na malinis at hindi barado ang bahaging ito dahil madaling umapaw ang tubig sa creek na konektado sa Pantal River. Kung titignan natin, ang daming sinisisi, pero saan ba yung ambag ng bawat isang Pilipino? Wala silang pakialam pag walang baha. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon.
Mga kapuso, pansamantalang mawawala ng supply ng kuryente sa buong bayan ng Mangaldan sa araw ng Sabado, August 16, 2025. 5 oras yan na power interruption na magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ito upang bigyang daan ang maintenance activity sa ilang pasilidad at linya ng kuryente. Hindi lang pang-araro, pang-karera pa. Ito ang 16 na kalabaw na minanduhan ng kanilang mga amo na nagpagalingan sa Nuang Karera o pabilisan sa pagpapatakbo ng kalabaw. Bahagi ito ng Pavurulun Afi Festival ng Tuguegarao City. Nagawin ng 15,000 pesos ang kampiyon, habang 10,000 pesos naman sa pumangalawa, 8,000 pesos sa pumangatlo at 5,000 pesos sa pumang-apat. Nakatanggap naman ng tig 2,000 pesos bilang consolation prize ang mga hindi nanalo. Ang Nuang Karera ay simbolo ng pagkilala at pagbibigay pugay sa sakripisyo ng mga magsasaka sa lungsod. Lain din ito na ipakita ang mayamang kultura at tradisyon ng mga Ibanag na nakaangkla sa agrikultura na malaking tulong sa pag-unlad ng lungsod. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Timbog ang dalawang lalaki sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Dagupan City at Calasiao, Pangasinan. Nakaalerto Jasmine Gabriel Galban. Arestado ang 22 anyos na lalaki sa buy-bust operation ng Dagupan Police sa Barangay Bulosan alas 2 ng madaling araw noong Martes. Nakuha sa suspect ang 2 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 50,000 pesos. Kabilang ang suspect sa listahan ng mga street-level drug personality ng Dagupan City Police. Ito yung patunay na maganda yung relasyon natin sa community natin. Na-report sa atin ito na ito nga ay involved sa illegal na aktibidad at ito naman ay binalidate ng ating mga intel operative na totoo nga na involved siya sa illegal drugs. Sasampahan ng reklamong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect na wala pang pahayag. Timbog naman ang 45 anyos na lalaking negosyante sa buy-bust operation ng otoridad sa Barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan noong Lunes. Nakuha sa suspect na isang mango buyer ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 4,000 pesos. Mahaharap sa kaukulang kaso ang suspect. Wala pa siyang pahayag. Samantala, sinunog ang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng marijuana sa isinagawang eradication ng Cordillera Police sa mga probinsya ng Benguet at Kalinga noong Lunes. Aabot sa 18,000 na gramo ng marijuana stocks at 12,000 fully grown marijuana plants ang sinira ng mga otoridad. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Malakas na hangin at ulan ang namerwisyo sa iba't ibang bahagi ng Batanes. Nakuhanan nito ni Hughes Cooper Len Balon sa Bawil sa bayan ng Basco. Dahil sa masamang panahon, malakas din ang alon. Halos ganyan din na eksena sa bayan ng Sabtang. Nakaranas naman ng rockfall sa ilang kalsada ng Mahataw at Ivana sa Batanes. Pinaiwas muna roon ang mga motorista para iwas disgrasya. Putik naman ang humambalang sa kalsada sa bayan ng Uyugan. Isang Batanes sa mga nakaranas ng masamang panahon na dulot ng Bagyong Goryo ayon sa Pag-asa. Mga kapuso, wala ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero posible pa ring makaranas ng malakas na hangin at ulan dahil yan sa lumalakas ulit na southwest monsoon o habagat at localized thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya, kaya may tsansa pa rin ng baha o landslide kapag nagtuloy-tuloy. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa.
Mga mag-aaral at ilang kawani ng gobyerno sa Ilocos Sur nakibahagi sa firefighting demonstration at emergency preparedness. Sundan sa report. Mula sa loob ng classroom, lumabas ang mga batang ito para magsanay sa live firefighting demonstrations at emergency preparedness activities. Mula sa fire hose throwing at rolling, bucket relay, basic life support at splinting and bandaging ay ginawa ng mga bata. Nakaalalay naman ang mga kawani ng BFP Ilocos Sur at MDRRMO San Vicente. Sinubukan din ng mga bata ang rappelling. Ito ay nagpapataas ng mga kamalayan ng kanilang mga abilidad sa fire safety. Nagbibigay rin ito ng pagpapahusay ng kahandaan. Kabilang din sa mga aktibidad, isinagawa ang Zero Visibility Maze at ang tinatawag na Slide for Life o Flying Fox. So parang mauunahan ka lang ng takot sa una, pero as you go on and you can see na safe ka naman, maganda naman yung feeling. So ulitin natin ulit. Maliban sa physical activities, nagkaroon din ng recreational activity na ikinatuwa ng mga bata. Nabigyan din sila ng mga hygiene and arts material. Ayon sa pamunuan ng BFP Ilocos Sur, isasagawa rin nila ang Fire Square Roadshow sa iba pang bayan sa lalawigan upang makapagbigay ng karagdagang kaalaman ang komunidad sa panahon ng mga sakuna. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Inamyendahan ng Sangguniang Panglungsod ng Baguio ang Ordinance Number 16 Series of 2017 o ang Half-Rice Ordinance na nag-uutos sa lahat ng food establishments sa lungsod na isama sa kanilang menu ang half-rice serving. Katumbas daw nito ang kalahating presyo ng isang cup na rice serving. Lain nito mabawasan ang problema sa food waste at matulungan ng mga health-conscious customer na bawasan ang kanilang konsumo sa kanin. Pagmumultahin ng 1,000 pesos hanggang 5,000 pesos at maaaring makansela ang business permit ng establishmentong hindi tatalima sa nasabing ordinansa. In fact, ito pong ordinansang ito ay ni-request po ng Department of Agriculture, kaya po itinay rin po natin itong half-rice ordinance na ito. Pero definitely, itataprin na naman po natin sila para tumulong naman po sa proper implementation. Police Regional Office Cordillera ginawaran bilang Best Police Regional Office sa bansa sa 124th Police Service Anniversary na ginanap sa Camp Crame. Tunghayan sa report. Malugod na tinanggap ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region o PROCAR ang pagkilalang Best Regional Office sa buong bansa sa ginanap na 124th PNP Service Anniversary sa Camp Crame. Personal na iginawad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang parangal sa bagong Regional Director ng PROCAR na si Police Brigadier General Erickson Dilag. Siguro bakit natin nakuha yung Best PRO? Siguro because of our administrative and operational accomplishment. At yun nga, lahat naman siguro, lahat yung mga core processes na pinapagawa sa atin ay na-comply natin. Finalist din sa iba't ibang kategorya ang Benguet Provincial Police Office, La Trinidad Municipal Police Station at ang Provincial Mobile Force Company. Ipinagmamalaki rin ng Napolcom Cordillera ang dedikasyon at disiplina ng mga pulis sa rehiyon sa pagsasapuso ng kanilang bansag na The Most Disciplined Cops. Also, nakikita naman natin yung excellent performance nila. Kaya nga kumisan, naging standard na, nagiging model na natin itong PROCARs. Kaya kapag napupunta tayo sa ibang lugar, ibang regions, ang hinahanap natin kung paano din yung performance ng PROCAR. Samantala, muling iginiit ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III ang kahalagahan ng paggamit ng makabagong teknolohiya sa kanilang serbisyo. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. May libreng screening ang short films na hatid ng GMA Network na Ganito Tayo Kapuso. This Sunday na ang GTV blockbuster blowout niyan sa Ayala Mall's Trinoma Cinema o Cinema One sa Quezon City. Makikisaya riyan ang mag-amang Anton at Roy Vinsons na bida sa pelikulang The Mummy Returns na patungkol sa pagiging malikhain. Tapok naman sa iba pang kapuso short films ang Filipino core values na makajos, masayahin,
maabilidad, makabayan, mapagmalasakit sa kapwa at mapagmahal sa pamilya. Mapapanood din ang Ganito Tayo Kapuso short films ngayong Agosto sa GMA Network, Heart of Asia Movies, Kapuso social media pages at sa GTV. Sa September naman, ipalalabas ang short films sa GMA Pinoy TV at sa GMA Live TV sa October. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Patay ang isang crew ng barko matapos umanong atakihin sa puso habang binabaybay ang karagatang bahagi ng Pagudpud, Ilocos Norte noong Martes. Ayon sa MDRRMO, ang biktima ay 59 anyos na Indian national. Galing umano sa South Korea ang barko at papunta sa Subic Bay. Humingi raw sila ng tulong sa Coast Guard upang madala sa ospital ang biktima dahil masama ang pakiramdam. Agad namang rumesponde ang RHU at MDRRMO ng Pagudpud gamit ang Sea Ambulance. Dinala sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Ang bangkay ay dinala sa Lawag City para sa documentation. Our medical team advised to extract the patient and transport to the nearest hospital. Pagkadating po sa hospital, attending physician po immediately declare that the patient is already dead on arrival. 6 na sako na naglalaman ng hinihinalang shabu natagpuan sa Dalampasigan sa barangay Sisiman, Maribeles, Bataan. Sudan sa report. Aabot sa 118 kilos ng hinihinalang shabu ang nasabat ng pinagsanib na pwersa ng Maribeles Police, Bataan Police Provincial Drug Enforcement Unit at iba pang unit ng Pro 3 at PIDEA Bataan. Natagpuan ang 6 na sako na naglalaman ng 118 pakete ng hinihinalang illegal na droga sa barangay Sisiman, Maribeles, Bataan kaninang umaga, August 14. Kaninang umaga may concerned citizen na nag-report sa Maribeles Police Station na kung saan may nakita siya na 6 na sako dun sa batuhan malapit sa Parola doon sa barangay Sisiman na Maribeles. Na-discover nga itong suspected shabu. So ang ginawa natin, immediately kinordon yon. Tinatayang nasa 802.4 million pesos ang halaga ng hinihinalang illegal na droga. Ayon sa PNP, maaaring konektado ang mga ito sa mga naunang shabu na narecover sa mga shoreline ng gitnang Luzon. May possibility dahil unang-una yung packaging pareho. Kaya yung investigation natin, lalo pa natin pinapalawak ito in conjunction with the Philippine Drug Enforcement Agency para mas matukoy pa natin kung saan talaga ito nanggaling. Agad na dinala sa Bataan Forensic Unit ang mga nakumpiskang hinihinalang shabu para sa pagsusuri at wastong disposisyon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang may-ari at kung saan ang pinagmulan ng mga ito. CJ Torida, 1 North, Central Luzon. Samantala, tinupok ng apoy ang isang frozen food commercial building sa Quezon Avenue, Barangay Catbagen, San Fernando City sa La Union. Nagsimula ang sunog bandang 12:30 kaninang madaling araw. Mabilis na kumalat at lumaki ang apoy dahil gawa sa light materials ang gusali na itinayo pa noong dekada 80. Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, posibleng sanhi ng sunog sa isinagawa o ang sinasagawang rewiring sa gusali. Isa ang gusali sa nasira noong manalasa ang bagyong Emong kaya't inaayos ang wirings sa commercial building. Tinitingnan din ng otoridad ang posibilidad na may naiiwang nakasaksak na appliance sa loob ng gusali. Tumagal ang sunog ng halos 1 oras. Tinatayang aabot sa ₱250,000 ang danyos sa sunog. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Doon sa nakita nila ng maliit binuksan yung pinto, nakapadlock kasi. Apo. Parang malapit doon sa may computer, sabi naman nila. May narinig silang pumutok, nakalakas na sounds. Nagsagawa ng team building at sports fest ang Parole and Probation Office ng San Carlos City sa Sports Complex ng Urbis Tondo, Pangasinan. Bahagi ito ng 49th founding anniversary ng Parole and Probation Administration. May mga team building games, Zumba session, raffle draw, basketball exhibition o unity game
na inihanda para sa parole clients. Layo nito na i-promote ang camaraderie, wellness at matibay na kooperasyon sa pagitan ng mga ahensya. Hindi lang po health ang kinikonsider ng event na ganito, bagkus even yung camaraderie para magtulungan ang bawat isa, hindi lang para maging healthy, bagkus para ma-lift ang bawat isa na sa tuluyang pagbabago. Tagisan ng kakayahan ng ibabaw sa kauna-unahang Rescue Olympics sa Cordillera Administrative Region. Silipin sa report. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsagawa ng Rescue Olympics ang Office of the Civil Defense sa Cordillera kahapon. Ginanap ang aktibidad sa Wangal Sports Complex sa Benguet. Layo ng Rescue Olympics na masukat ang kakayahan at kahandaan ng bawat kawani ng PDRRMC sa mga sakuna, katulad ng aksidente sa kalsada, sunog, lindol, pagguho ng istruktura at iba pa. Nasubok ang kakayahan at diskarte ng mga kalahok sa rescue operations, pero isinasaalang pa rin ang kaligtasan ng bawat isa. Ayon sa OCD, makikita sa mga ganitong pagsasanay kung ano ang kulang at kung ano pa ang dapat pang paghusayin o baguhin sa puwersa, kagamitan at tamang diskarte sa anumang operasyon. Unang-una nating objective is para makita natin kung gaano ka-level yung level ng preparedness. Unang-una, ma-assess natin. And then parang benchmark natin, ano pa yung kailangan equipment ng mga responders natin. Malaking tulong daw ang aktibidad sa mga kawani ng PDRRMC kung saan nahahasap ang kasanayan ng bawat isa at pagkakaroon ng teamwork. Pero may kompetisyon man o wala, dapat laging handa ang lahat upang rumisponde sa anumang sakuna. At dapat laging tiyakin din daw ang kaligtasan para hindi makompromiso ang operasyon. Para ma-enhance yung mga capacity ng mga responders natin, paano natin gawin na perfecto o para sa savings ng buhay ng mga victims. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bubisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.